Elmer Francisco ng Francisco Motors. Matagal na itong Francisco Motors na ito. Mr. Elmer, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, kabayan. Yun, yan bang nasa likod mo, yan yung jeep na ginawa nyo? Hindi po, ito po yung jeep. Yan yan, jeep. Ayan. Malaki eh. Di ba ang alam ko dyan ay electric din yan? Opo, electric po ito. Full electric. Full electric. Tapos, ilan ang laman yan? 30 passengers. 30? At pwedeng tumindig? Pwede hong tumindig. Kasi mga minibus ngayon ay maraming tumitindig. Okay. Ano pa ang pagkakaiba niyan do sa mga karaniwan jeep nating nakikita sa kalsada? Unang-una, ang pinakamalaking pagkakaiba po nito ay katulad din ng mga dating ginawa ng Francisco Motors na jeep. Ito po ay talagang matibay dahil ang ginagawa po natin ay built to last. So ngayon, sinunod po natin yung mga itinakda ng Philippine National Standards na mga sukat para sa modernized na jeepney. Kung saan nakakatayo nga sa loob, hindi ka nariyuko para sumakay, tapos ang pinto nasa harap sa front right side sa tabi ng driver, tapat ng driver. Then meron tayong emergency exit sa likod at emergency entrance para sa mga PWD. So meron yung rampa para sa mga wheelchair passengers. Then may aircon, may CCTV cameras. Wow. Then ang pinakamaganda sa lahat, full electric, so walang emission. Emission, oo. Mayroon pang kabayo. Di ba yung pangkaraniwan yan, nilalagay nyo sa harapan ng ulo ng jeep, yung mga kabayo na yan? Meron po. Meron kabayo yan. Nandito sa harap. Sa taas. Anong history ng kabayo? Ba't laging kabayo? Ang nagsimula po kasi yan, di ba dati kalesa ang sinasakyan ng mga ng mga tao, ng mga Pinoy. So, ito yung from kalesa, nag-transition yan to jeepney. Dahil nung 1947, nung iniwan ng mga US Army yung mga Amerikano. Jeep. So, ang tiyuhin ko, pati tatay ko, tiyuhin ko kasi artist, si Anfra, si Anastasia Francisco. So, pinintahan niya ng mga magagandang tanawin yung mga military jeep. So naging moving works of art. So ang tatay ko naman mechanical engineer. So ginawa nilang public transportation yung mga jeep. So napalitan yung mga kalesa. So noon kalesa, so hinahatak ng kabayo. Ito naman bakal na parang bakal na kalesa. Okay. So parang hinahatak pa rin ng kabayo. Parang symbolism yan ng susumikap ng mga Pinoy. Pero ang body niya, ang katawan niya makapal. Opo. Matibay talaga yan. Matibay ang Francisco Jeepney. Sabi nga ng mga kasamahan natin ng mga operator na nakakausap ko mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas, hanggang Isabela, hanggang General Santos. Hanggang ngayon, ang gamit pa rin nila ay Francisco Jeepney na gawa namin ng mga 30-40 years ago. Hanggang ngayon, matibay pa rin. Di tulad ng ibang kinuhan nila na minibus, 3 taon pa lang, hindi na nila magamit. Oo nga, kinakalawang na. Iyan, kung sakasakali, magkano ang presyo, Elmer? Ngayon, kabayan, ito palang sa araw ni Bonifacio, sa Bonifacio Day, nagpatawag ako ng virtual launch pati price reveal. Via Zoom yan. So para maka-attend ang mga mga kasama nating operator at mga driver mula sa mga malalayong lugar, maging sa Visayas at sa Mindanao. Doon po ay ilalahad natin lahat ng specifications. 9 p.m. po yan sa November 30. So lahat ng specifications. Anong oras? 9 p.m. Sa gabi? Opo. Bakit gabi? Para tapos na sila mamasada. 9 p.m.? Holiday din yan. Dahil Bonifacio Day, tapos para tapos na sila mamasada, para maka-attend sila, request yan ng mga kasamahan natin sa industriya. Sa pag umaga na mamasada sila so hindi sila makasali. So diyan po, i-reveal natin yung presyo ng bagong natin Francisco Jeepney na murang-mura. Dahil nung nakaraan, kung naalala nyo, napag-usapan natin yung presyo, pinapababa po natin. Nagsimula po kasi yan sa 3.3 million, naging 3 million, naging 2.2 million, naging 2 million, naging 1.8, naging 1.6 million. Ngayon po, pinapababa po natin ang husto at ilalahad po natin yung presyo na yan na mas mababa pa rin sa 1.6 million. Po. Di ba ang pinag-uusapan at naging controversial ay dapat bumuo ngayon ng korporasyon itong mga jeepney drivers and operators, mag-consolidate sila
para sa modernization program. Iyan ba ay pwedeng bilhin ng isang individual operator lang? Opo. Ang rason naman po kasi kung bakit ginawa ng gobyerno yung consolidation para sa cooperative or corporation ay para mas madali sila makautang sa mga bangko. Dahil napakamahal ng mga inilalak. Correct. Oo. So, kaya ang ginawa po ng Francisco, na banggit ko po ito dati, naturo ng tatay ko ay kung ang jeep na ibebenta natin ay hindi mabubuhay yung mga operator, huwag na lang natin ibenta. Dahil ibebenta natin ay kabuhayan. Kaya ang binanatan po natin ay yung presyo na mapababa. Yun. So, pa po natin yung economies of scale na tinatawag at nakipag-joint venture tayo sa mga B Corp or mga impact na companies na ang focus ay para sa mga tao, pati environment, pati governance. So nag-joint venture tayo with Vivo Power, pati Tembo. Gumagawa po yan ng mga drivetrains. Nasdaq listed yan ang kumpanya na gumagawa ng mga electric drivetrains para lalo natin mapababa. So, kumbaga na-achieve natin yung economies of scale. So, ilang percent ang Ilang percent ang laman ng jeep? I mean yung mga materials na ginamit, ilang percent ay galing sa Pilipinas gawa ng mga Pinoy? Masasabi po natin na na at least 85%. 85%. Ang makina niya? Ang goal natin, ang goal po natin, kabayan, lahat ng mga piyesa ng jeep doon natin gagawin sa bagong facility natin sa economic zone sa Camarines Norte. Ang goal po natin dito ay maging 100% na Philippine made. Lahat, pati baterya, electric motor. So lahat po yan, drive controller. Kaya nagawa po natin ng joint venture natin, nag-hire po tayo ng mga magagaling na mga engineers na talagang meron tayong combined experience na 50 years. Combined experience sa electric vehicle industry. Yung mga engineers natin, hindi basta-basta, galing po yan sa mga malalaking kumpanya na gumagawa ng electric vehicles katulad ng Tesla, ng Rivian, ng Toyota. Galing po yan dyan. Pero ang goal po talaga natin ay makakuha natin yung mga OFW natin, na mga engineers na umuwi sa Pilipinas para tumulong sa atin. So ang makina niyan ay saan galing naman? Electric po. Dito po natin yan gagawin sa Pilipinas, ma-mass produce. Yung makina? Opo, yung full electric na makina. Okay. Paano ang pag-charge? Ang ginagawa po ng Francisco Motors ay gumagawa rin po tayo ng charging infrastructure. Okay. So hindi na po jeep yung natin, yung ginagawa natin, yung buong ecosystem po. Simula ng supply chain hanggang sa bumuo tayo ng jeep, hanggang saan yan mag-charge, yung mga pyesa, gagawin din natin available yan nationwide sa lahat ng mga auto supply. Then yung after sales service, po yan, full service yan. Gumawa nga rin po tayo, kabayan, ng sarili nating social media platform. Ang tawag po niya ay Jeepney. So ang website po niya ay jeepney.io. So kumbaga Jeepney .io .io .io, input output yan. So jeepney.io ayun. Jeepney. Jeepney is only one E. Di ba? Isang ilang ang jeepney? Yeah, jeepney. Jeepney. N-E-Y, hindi double E. Ayun. Hindi po. Ang double E ay yung lang jeep. Ayun. .io. Opo. Ayun. Okay. Website. So dyan po sa sign up ang mga kasamahan natin sa transport ngayon para makasali dun sa Zoom na meeting natin sa November 30. Okay. Elmer, ginagarantiyahan ninyo ang inyong gawang jeep na tatagal ng ilang taon? Ay, built to last. Built to last, parang mga jeep ngayon. Okay. Para mga gawa ng Francisco nung araw, hanggang ngayon, ganun pa rin po, built to last. Kasi yung ibang mga kumpanya po kasi matagal na tayo sa industriya ng sasakyan. Hindi lang po kasi jeep yung ginagawa ng Francisco. Gumawa rin po tayo ng ibang mga foreign brands. Pinasok po natin Isuzu, Mazda, Hyundai. So alam natin din na yung ibang mga kumpanya, hindi naman lahat, ay meron tinatawag na plant obsolescence. Ibig sabihin yan, hindi talaga nila ginagawa sobrang tibay yan. Para
marketing strategy nila yon para magpapalit ka. Kada 10 taon o 10 taon. Oo. Diba? Parang Pero ang cellphone, taon-taon din nagpapalit. Parang ganon. Pero ang jeep po, kung makikita niyo sa kalye, ang gawa ng Francisco 40 to 50 years ago, hanggang ngayon, tumatakbo pa rin. Tumatakbo pa rin. At Oo. pa rin. Pero Lalo na sa Dagupan. Dagupan. Napakaraming Francisco jeepney doon. Sinasabi nga nila ron, pag ang jeepney daw, hindi Francisco, fake daw yun. Pero anong sabi ng DOTR? Siyempre, tatanggapin ba nila yan or what? Opo, open naman po ang DOTR dito dahil nakikipagtulungan naman po ang opisina ni Secretary Jimmy Bautista. Okay. So, magandang usapan po ang nangyayari dahil ang kailangan po namin ay mapababa yung presyo. Oo. Mapababa yung presyo, ang mga kasamahan po ng ating operator, maski individual, kaya nilang bumili. Oo. Sila na mangutang. Sana. Ang sa akin naman, sana kung yung individual ayaw sumali ng kooperatiba o ng corporation dahil gusto nila na yung ipinundar nila, pinaghirapan sarili nila. Kanila yan. Kasi kabayan, alam mo, pare-pareho tayo mga Pinoy. Meron tayong gusto natin meron tayong sense of ownership. Yung pinaghirapan natin, gusto natin nasa pangalan natin. Correct. Oo. So, yun naman yung pinaglalaban. So, sa atin, bilang tulong ng Francisco Motors, ay pababain natin yung presyo na kayang bilhin ng ating mga kasamahan na operator na hindi sila lulubog sa utang. Yun ang pinaka-importante. Yes, yung mabubuhay sila sa kanilang kabuhayan. Okay. Elmer, maraming salamat ha. Kung sakali, ilan na nagawa niyong ganyan? Ay, magro-roll out po tayo ng katulad ng sinabi ko noong nakaraan, towards the end of first quarter ng 2024, mauuna po yung 712 units ng Lucena City. 712 units. Opo. Then, ang capacity po na ginagawa natin ay 25,000 units per year. Wow. Sige po. Aabangan namin yan, Elmer ha. Maraming salamat sa iyo. Salamat po, kabayan. Thank you. Yun. Si Elmer Francisco, ang owner ng Francisco Motors, sila'y gumawa ng isang malaking jeep. Siya ang tawag doon. Jeep! Yan.